mga sinungaling. Yan po ang tawag ni Attorney Salvador Panilo sa mga miyembro ng Bicameral Report Committee kung saan pinapasinungalingan pa nila na may mga blanco ang Bicameral Report. At dahil ngayon ay inakyat na nga po ito ni Attorney Vic Rodriguez, Congressman Ongab at iba pa sa mga petitioner sa Supreme Court itong issue po ng Bicameral Report at posibleng maideklara na unconstitutional ang GAA for 2025 budget. Ngayon mga kababayan po natin, isa po sa mga umamin ay itong si Kimbo. Ang sabi ni Kimbo ay kinukonfirm niya na may mga blanco nga po sa budget bicameral report. At yan din po ang mga ebidensya na nakuha ni Congressman Ongab. Kaya sa mga nagsisinungaling kagaya ni Senator Villanueva, Senator Gatchalian, Hontiveros, si Escudero I think binawi niya at sinabing may blanco nga. Si Po, yes, medyo nag-deny pero nag-aalanganin. Pero mga kongresista po, no, ang ilan sa mga miyembro ng BICAM ay hindi pa rin nagsasalita. At kasama po sa hindi nagsasalita, mga kababayan po natin, ay itong si Saldico and of course, ang kanilang amo na si Tambaloslos. Ngunit, mga kababayan po natin, sa mga interview ng mainstream media, no, ilang beses po inamin ni Kimbo na talagang may blanco. Pero ang palusot nga ni Kimbo ay ang nag-fill in the blank daw po ay yung mga technical staff. Samantala, itong pag-fill in the blank pala ng mga technical staff, hindi pala ito otorisado. Diyos po, mga kababayan po natin, mukhang may papanagutan po sila dito. At yan po ang sinabi ng dating House Speaker din na si Pantaleon Alvarez, no? Na matagal na rin po na naging congressman, kagaya ni Congressman Ongab, na ni minsan di umano ay hindi nila nakita, hindi nila naranasan na nagkaroon po ng blanco sa bicameral report. So, ibig sabihin, no, talagang may masama po silang plano or posibleng pagnanakaw o mga insertion sa budget, no, na hindi na pag-usapan ng both houses, mga kababayan po natin. Pero sinungaling nga, tama, sinungaling nga po ang mga miyembro ng bicameral na nagsasabing pumirma sila sa kumpleto at walang blanco. At ngayon, kung wala silang tinatago, bakit panay takbo itong si Tambaloslos? At ang lagi niyang sinasabi, dapat may accountability, may transparency sa paggasta sa pera ng taong bayan. Yun ang kanyang mga linya, no? Nung iniimbestigahan ang confidential fund ni Vice President Sara Martin Romualdez. Ano ang nangyari sa iyo? Nakalimutan mo na po ba ang mga pinagsasabi mo? Bakit ngayon takbo ng takbo ka kapag tinatanong ka kung ano ang iyong paliwanag sa issue ng bicameral report na puno ng blanco? Takbo ng takbo, mga kababayan po natin. Ha? Ito po ba yung gusto nyo maging vice presidente? Kung tatanggalin nyo si VP Sara? Yan ba yung gusto nyo maging presidente? Si Tambaloslos, no? Yan ba? Na ayaw nga po humarap sa mga simpleng katanungan lamang. So obvious na may tinatago. Yes, mga sinungaling po sila. Ayon kay Attorney Salvador Panilo. Una, bago ito nagsalita si Congresswoman Stella Kimbo, abay, madalian lamang na ambush interview sana ang hiling ng mga kasamahan natin sa media sa kanya. Mabilisan lang. Yung tanong kung totoo bang may blank items doon sa bicameral report. Abay, ang tagal at tumagal pa ng ilang araw bago ito lumabas, attorney, baga hindi pa nakagawa ng script. Yung ilan sa ating mga netizen, baka gumagawa pa ng script. Wala pa talagang script. So obvious naman, no? Kasi nung nagsalita po siya, mukhang wala po sa kanyang sarili habang nagsalita. Obvious na hindi galing sa kanyang sarili, no, ang mga sinasagot niya. So scripted nga, no, talaga. Siyempre, kasi pinag-usapan pa nila. Ano kayo Yun. dito? Masyado ng booking tayo. Pinag-usapan, masyadong booking. Tama. Nag-uusap sila, pero masama pa rin. Lalong napasama. Inamin mo, pagkatapos, ang katuwiran mo ay kabulastugan din. Lalong napabaon sila sa kumunoy na kanilang nilikha. Pero, nyo, ha? Ayan, no? Mahirap kasi kapag gumagawa po sila ng masama, no? Nabubulgar hindi nila matago-tago dahil nakikita at palagay ko mukhang wise move itong pag-alis kay Saldico. Dahil ngayon Saldico mukhang hindi niya na kailangan magpaliwanag. Mukhang si Kimbo ngayon ang naiipit dito. Nako po, lalong hindi mananalo si Kimbo niyan.
Attorney, itong latest na pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo na inaamin niya, ina-acknowledge niya na mayroong mga blanco sa ipinasang BICAM report ay opposite doon sa sinabi mismo ni Senate President Escudero na walang blank items doon sa BICAM report. Paano na yan? Kaya nga, alam mo, yung mga nagsisinungaling, nahuhuli sila sa kanilang mga bibig. They weave. Yung tawag dito, yung spider, di ba? Gumagawa ng, yung gagamba. Gumagawa ng web. Kagagawa nila ng kasinungalingan. Nagbabanggaan tuloy lahat ng mga pinagsasabi nila. Kaya yan, kitang-kita tuloy ang ebidensya. Mga sinungaling talaga. Pero attorney, yung hinihintay ng ating mga kababayan dito, sinungaling. Ano na po yung sana po sila Speaker Martin Romualdez? Yun. Si Speaker Martin Romualdez nag-iisip pa. Kung sino ang gagamitin niya na magiging collateral damage, kumbaga daga, bago po siya magsalita. Tumatakbo no? Si Congressman Ko. Sabi ko. Wala na yun, di ba? Pinalitan na ni Teacher Stella. Tama. Bakit daw hindi nagsasalita? Bakit si si Congresswoman Stella Kimbo yung nagsasalita ngayon? Sila man sana, yung sabi mo nga, may 4 na opisyal yung mataas during sa BICAM report nitong 2025 national budget nakasama. Ang hindi nila pagsasalita, ibig sabihin, complicit sila. Kasama sila sa sabuatan ng paglalagay ng blanco. Nilagyan nila. Iyan, kasama talaga sa sabuatan. No, kasi kung hindi sila kasabuat, bakit sila pumirma dyan? Napakasimpleng katanungan lang, no? Bakit sila pumirma dyan kung hindi po sila kasabuat? So, unang-una, no? Siyempre, mag-a-against ka, questionin mo yun. Bakit kulang ito? Lagyan natin to, masasabi tayo dito. I-email pa natin ito sa ibang kongresista at senador. Paano kung may magsalita? Paano kung may umangal? Yon, at ito po yung nangyari ngayon. 'Di ba? May umangal. Ng mga figures bago nila ipinadala kay Presidente Marcos Jr. Kaya dapat talaga, buti naman itong si Congressman Ongabe, tinanggap na yung hamon natin na dapat siya muna. Para samahan naman siya ng mga ibang senador at mga kongresista. Yung may mga natitira pang prinsipyo para yung mga boses nila na nanahimik ng matagal na panahon. Opo. Attorney, sa tingin mo ba ay may kinalaman itong pagkakadiscovery din? Baga may alam na, baga nag-anticipate na si Congressman Zaldico na posibleng makita, madiscovery itong mga blank items kaya siya umalis, pinaalis doon sa kanyang pwesto as chairman ng House Committee on Appropriations? Kaya yung tinanggal at si Congressman Sandro pa ang nag-motion dyan. Yun ay reaksyon sa naganap na napakalaking rally sa Luneta Grandstand. Yung 1.8 million na dumating na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Kasi napakalaki yon. At tandaan mo, bago ginawa nila yon, pinag-uusapan na yung budget na yan. At una pa riyan, mga ilang linggo nakakaraan, si VP Inday Sara, binulgar na yan. Na yan si Saldico at si Martin ang siyang nagdidesisyon kung ano ang budget ng mga departamento. Hindi ba? Kaya para ipakita ng administrasyon na nakikinig sila kasi maggrabe na ang banat sa kanila. So, yan pala, no? Yung comment dyan ni Attorney Salvador Panilo na kaya pala di umano, mga kababayan po natin, ay tinanggal po, mga kababayan po natin, itong si Saldico dahil pala doon, no? Gusto lang po nila ipakita na may ginawa po silang aksyon sa malawakang rally po na Iglesia ni Cristo at sa pagbubulgar ni Vice President Sara. So, ganun pa man mga kababayan po natin, talagang napakasinungaling talaga ngayon yung mga namumuno sa administrasyong ito. Kasi, kung talagang wala po silang tinatago, dapat nilalabas nila yan. Dapat, hindi sila piperme dyan kung nakita nilang may mga blanco. Kaya ngayon,
nakakadismaya, lalo na po yung ibang senador na akala natin ay matino, akala natin, no, ay para sila sa taong bayan. Sabi ko nga sa inyo, may isa pa po diyan na miyembro po, no, ng isang Christian na simbahan, no, na siya yung unang nagbulgar sa di umano'y corruption ni Saldico. Pero 'di ba? Ano nangyari ngayon, no? Siya po ay isa rin sa nagdi-deny at sinasabing wala po siya nakitang blanco. Pero malinaw, no, na yung mga dokumento ng bicameral report, no, sa 13 pages ay 28 po ang kabuuan ng mga blanco at bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. So, paano nangyari na sasabihin nila na walang blanco? At yung kay Vice President Sara, may resibo po. Lahat ipinaliwanag ng maayos, no, kung saan ito nagastos, may mga resibo, no, at ito po ay sinasagot nila ngayon sa Commission on Audit. Yung mga katanungan ng Commission on Audit ay pilit nilang kine-question at pilit nilang hinahanapan ng butas. 125 million. Ito po bilyon-bilyon. Daang bilyon po ang pinag-uusapan dito. At hindi lang isang tao yung sangkot. Marami po sila. So malinaw, kapag marami, tapos walang nakakita sa mga blanco, anong ibig sabihin dyan? Diba? May sabuatan. At kahit si Amy Marcos, sinabi niya po noon pa man, mga kababayan po natin, no, na nagsabi ito sa kanyang plenary speech na hindi niya pinirmahan ang bicameral report dahil may nakikita po siya na mga blanco at kulang-kulang sa mga report. At binusisi pa ito ni Marcos Jr. Sabi niya, busisihin natin ang budget. Diba? Pero paano niya pinirmahan na hindi niya man lang i-check doon sa NEP kung tumutugma, doon sa GAA kung tumutugma, no, yung enrolled bill na kailangan niyang pipirmahan. So anyway, malinis kamay na po, naglinis kamay na nga po, hugas kamay na nga po itong Malacanang, hugas kamay na po yung DBM at pilit nila ngayon na dinidiin po itong House of Representatives at ng Senado. Kaya sino po yung posible nilang tanggalin? Sino po yung ididiin dito? Sino yung nag-utos na mag-fill in the blank? At yan po yung kasagutan na inaantay ngayon ng taong bayan. Kaya posibleng nanahimik pa ba itong si Martin Romualdez dahil naghahanap pa kung sino ang ididiin, mga kababayan natin. So yan po yung ating pakabangan. At sana po maging patas ang Supreme Court, no, sa kanilang paninindigan at hindi po sila maging bias at paboran, no, itong petition ng miyembro po ng mga petitioner. Kasama dyan si Atty. Vic Rodriguez, Congressman Ongab. At syempre, ang kanilang petition na yan ay parang representante po yon ng sambayan ng Pilipino na gustong magtanong at magkaroon ng kalinawan patungkol po sa ginagawa ng budgeting ngayon, na budgeting ng miyembro ng Bicameral Committee. Thank you po mga kababayan. Maraming salamat po. At yan lang muna yung ating panibagong update. God bless.